parang mas maganda yung gano'n, eh. At saka isa pa nga pala, napansin ko kahit sa case mo siguro, nakaapekto, yung ano, yung mga buzzers na 'yan, dapat hindi talaga pinapansin 'yan, eh. Kung anong ano mo, kamukha niyo, anong plano mo, ituloy mo lang, may buzzer sa wala, tuloy lang, 'wag mong pansinin yung mga 'yan kasi makakasira 'yan, eh. Tama. 'Pag pagka binabatikos ka naman, 'pag may channel ay i-strike mo o kaya cybercrime. Gano'n ginagawa ni Kuya Bal ngayon, eh. Oo, Hayaan mo yung mga ano kasi alam mo naman si Kuya Bal hindi nawawala yung mga ano buzzers na talaga, eh. oo. Talagang ginagawang ano ang, kalingap 'di ba, kino-content-content lang, Yes. puro paninira. Yun ang sabi ni Kuya Bal sa amin, eh. Huwag mo nang sagutin 'yan, bawal reaksyonan 'yan, ha. Idemanda na lang natin 'yan o kaya i-strike natin 'yan. You can be any way you choose to be. Be with whoever, but you're here with me. I know I'm not a star and not a 10 man. No, you're in my heart, not the heart that you planned. But I can play the lover, I can play the fool. I'd play any part just to be close to you. Tayo. Sige, Ayun, sige. kumusta? Ang kumpare kong gwapong-gwapo. Siyempre okey lang naman tayo. Lahat ng ano, Kapag kasi mababa naman ang ano natin, eh, yung parang kasayahan natin mababaw lang kaya lagi tayong masaya. Siyempre naman. Yun ang kagandahan. Always happy lang, no? Oo. So yan, bati muna tayo siguro sa mga mahal nating mga viewers, sa ating mga katugang, sa mga ka-business, at syempre sa mga kalingap natin, ano. Ayun na, mga Siyempre. ka-business naming minamahal, mapagpalang araw sa atin lahat. Ayun na, ka-video call ko po ngayon si paring July Paunil. At marami kaming isi-share po sa inyo. Bahagi pa rin po ito sa paghahanda para po sa nalalapit na kasal ni Papa Dins. Yan. So, ayun po, nakapagpaalam naman tayo sa aking gwapong kumpare na ito ay i-record namin para may upload po sa aking YouTube channel. Salamat ng marami ha, pare ko. Walang anuman. Maliit na bagay 'yan, mga ganyan. Thank you. Ayun, sige, bati ka muna. Oo, sa lahat po ng mga viewers po ni ka-business, siyempre magandang araw, magandang gabi po sa inyo, mga ka-business diyan, mga kalingap, mga katugang natin diyan. Pati yung mga kasama natin, mga ibang charity vloggers din po, kamukha ni Tekram, Yeah. viewers nila, Bugong Biyahero, at marami pa pong iba, sina Daddy Frankie, shoutout po sa inyong lahat. At siyempre, si ka-business naman, kilala na po natin yan, ano? Nasa pagtulong din po yan. So kaya kumbaga hindi na iba po yung mga kasamahan natin. So magandang araw po, magandang gabi sa inyong lahat. Alright. So, ayun, mga ka-business naming minamahal, ayun nga po, ano, nung nag-vlog po kasi ako na pinuntahan ko po si Kabady Maki at saka si Idol Tekram, Tatay Tekram, ay marami doon sa comment section na ang sabi, baka nakalimutan mo na ka-business si July Paunil at kunin mong ninong. Sabi ko, hindi ko po pwedeng makalimutan yon si paring July Paunil. Bakit? Kasi po, mga ka-business, kumbaga sa madalas na pagkakataon, ang nababanggit ko na tumulong na mga YouTuber, no, na ahid sa atin nung tayo nagsisimula pa lang, ay ayan, no, nabanggit ko naman sa madalas na pagkakataon. Nagpapasalamat tayo siyempre kila Idol Japper Sniper, Kabady Makimoto, kila Tatay Tekram, siyempre kay Kuya Bal, no, kay Kalingap Rab, sa kabuuan ng mga Kalingap community. Ayan, no, sila yung mga vlogger na ahid sa amin na nakatulong talaga para ma-promote yung ating channel. Pero alam nyo po ba, mga ka-business naming minamahal, si parang July Paunil,
ay napakalaki ng naitulong po sa akin yan, mga ka-business. Sa papaanong paraan. Kay Idol Japper Sniper, siya po ang nagbigay sa akin ng contact. Kasi po, yung mga panahon na yun na pare-pares kaming nagsisimula, ay may access ka na kay Idol Japper, di ba no, boss, no? Meron na. Nagkita na kami noon. Oo. At sa pamamagitan niya kasi, nagkakakilala kami ni parang July Paunil sa comment section yata, kung di ako nagkakamali, kay Japper Sniper din, ano? Diba? Lalo sa doon din. Doon din. At ayun nga po, siya po yung kinontak ko, nahanap kong contact na alam kong may access kay Japper Sniper dahil napanood ko po dun sa vlog ni Japper na yun nga, nagkaroon kayo ng meet up, no? Bumisita ko sa kanya. So yun po mga ka-business, so napakalaki rin po ng aking utang na loob kay paring July Paunil. At ayun yung the rest ay history na po. Maging kay Kuya Bal, siya rin po mga ka-business ang nilapitan ko para makakuha tayo ng kahit contact number. At yun nga po, hindi tayo binigo ng aking gwapong kumpare. At pinagtyagaan ko talagang tawag-tawagan kasi hindi naman ganun kadali, boss, no? Na makontak sila. Dahil Pero ang ganda yung timing mo nung sa Kalingap noon. Ang ganda ng timing mo noon kasi yun yung time na welcome ni Kuya Bal yung mga vlogger. Ang ganda ng timing mo. Mas ka talaga. Ang swerte mo kasi siguro nag-viral ka talaga nung time na yun eh. Ang ganda ng timing. Yes, hindi may tatanggi na talagang napakalaki ng na itulong sa akin. So ayun po mga ka-business naming minamahal, si paring July Paunil ay bagaman hindi sa madalas na pagkakataon napabanggit ko kasi pagdating kasi sa pagpo-promote, hindi pa naman kami ganong kalalaking channel noon eh. Ilan lang yung follower pa namin. Kaya ang madalas kong mabanggit ay yung mga malalaki, yung ahead na namin. Pero, ang katotohanan po, hindi ko makukontak yan. Sila Idol Japper Sniper at saka sila Kuya Bal kung hindi dahil kay Sir July Paunil. Palakpakan naman natin. Grabe naman talaga. Malit na bagay. Ano bagay? Oo, kumbaga nagbabalik tanaw lang tayo kasi syempre yung mga ganong mga pangyayari ay binibigyan natin ng mataas na pagpapahalaga dahil sa hindi naman tayo makakatungtong sa ganito, Marigoy, di ba? No? Oo naman. Actually, hanggang ngayon, si Japper Sniper talagang yung naitulong sa atin, hindi natin nakakalimutan yun. Oo. Kumbaga, yung malaki-laking channel nung time na yun, siya ang una ko kasing nakakolab eh. Magwa 100,000 subscribers siya nung time na yun. Yes. Pero sikat talaga sa bilis ng pagdami nun eh. Laking tulong talaga nun, laking tulong ni Japper Sniper. At hindi lang mga vlogger, hindi lang siya tawag ba nito, naghubog ng mga vlogger, kundi meron din sa mga individual na natulungan, sa katulad ni marami. Actually, ang malaking ko diyan kay Japper Sniper, yung mga naging vlogger din. Lalo sa lugar niya, lumaki yung mga channel, marami siyang natulungan, pero ang nag-suffer yung kanyang channel. Kasi humina na rin yung views ni Japper kahit papaano eh. Kamukha rin sa Kalingap, si Kuya Bal ganun din. Humina rin ang views ni Kuya Bal sa ngayon, pero marami siyang natulungan. Yes. Parang yun naman ang kapalit mo. Sa akin. Di ba kasi, nung nagpasya ako na yung mga kagwangs ko ay magkaroon na rin ng kanilang mga YouTube channel, ay nga kapansin-pansin talagang bumaba yung views at expected ko naman na yun, kaya lang kasi syempre mas masarap kasi na kasi ako may resulta na eh. Ay, nangyari. Ay, dyan sa signal mo yata may problema. Yan.
Yan, connected na ulit. Okay, sorry. Nilipat ko sa wifi, naka-data pala ako. Sorry. Ano? Ano yung nabanggit ko pa rin na nakalimutan, nagkakaipod na. Yung yung nangyari din sa'yo na yun, naging YouTuber na yung mga kagwang. Yes, oo. Bagaman expected ko na rin yun kasi nga napansin ko na una si Kuya Bal, no? Si Japper Sniper, napansin ko ganun nga yung naging trend. Pero sabi ko kako, iba naman yung saya na makita mo na yung mga kasamahan, kapwa mo, na sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na magkaroon ng YouTube channel, may promote mo. Kasi kung sa ganang sarili lang natin, ang hirap eh. Naalala mo yun? Di ba? Kung walang tumulong. Oy, baka hanggang ngayon ang subscribers natin baka 10,000 pa lang eh. Pag lang tayo kasi ibang mga kaibigan natin ganun din halos ngayon eh. Yung mga kasabayan natin noon eh. Ang dami natin noon mga kaibigan natin. Makikita natin ngayon medyo talagang maliliit yung channel pa rin. Although tayo maliit naman tayo, pero ibig sabihin kahit pa paano 100,000 plus subscribers na tayo. Kumbaga sa at least kumbaga sa umusad, no? At mabilis yung pag-usad kumpara sa walang nag-promote. Bentaha talaga. Malaking diferensya kung hindi natin ginawa yung ganong strategy rin. Yes. So, ayun, kaya nagpasya ako na yung mga kagwang ay gawa na rin ng kanilang mga YouTube channel o magkaroon na rin sila ng kanilang mga YouTube channel. At awa ng Diyos, hindi sila nahirapan talaga. A matter of 3 days ay monetize. Kaya salamat na marami sa mga viewers natin na hindi tayo binigo nung pinromote natin sila. So ngayon, kumikita na rin sila sa kanilang mga YouTube channel, nakakatulong na sa kanilang sariling pamilya, nakakapagpadala ron sa mga kamag-anak nila sa probinsya. So, nabawasan man yung views natin, pero hindi naman yung sinasabi na hindi sumasapat. Sapat pa rin. Kumbaga nasa budgeting na lang, no? Sa mga pangangailangan natin sa araw-araw. At ang mahalaga roon, na-spread natin yung ganong pamamaraan na natutunan natin doon sa mga iniidolo natin, katulad nila Japper Sniper, sila Kuya Bal, di ba? Ang daming mga natulungan na individual na sa pamamagitan ng YouTube channel na bago ang buhay. Oo, dami. Kalingap Rab. Ang dami talaga. Of course. Inaanak natin. Napakarami. So, masaya, masarap sa puso at hindi naman na rin na ganun kakailangan mo. At saka nakapagpundar na rin ako eh. Sabi ko kako, okay na, safe naman na yung kinabukasan ng pamilya ko eh. So time na... Kumbaga, parang halong libangan tayo kumbaga eh. Libangan tapos kung may extra income, okay lang. Kasi hindi naman tayo umaasa lang sa YouTube eh. May naman tayong hanap buhay. Hindi na kamukha yung naghahabol ka na dapat ganito kasi wala tayong Kasi napapansin ko kasi the more na na-stress ka, the more na naghahabol ka, lalong ang vlog mo ay walang kwenta. Ang pinaka-best, kung saan lang umabot, yan na yun, okay na yan. Parang mas maganda yung ganun eh. At saka isa pa nga pala, napansin ko kahit sa case mo siguro, naka-apekto. Yung yung mga buzzers na yan, dapat hindi talaga pinapansin yan eh. Exactly. Yung mga buzzers, dapat hindi pinapansin. Kasi nung pinansin mo yan, kaya di ba, tumawag ka nga sa akin minsan nun eh. Kuya Joel, pwede ba wag mo na muna akong isama doon sa yung ranking natin. Di ba ilang buwan din yun, hindi kita sinama eh. Oo. Dahil doon sa mga buzzers eh. Sa case ni Kalinga Prep ngayon, yung main channel niya ngayon, laylo siya ng konti mula November. Dahil din sa mga buzzers. Yes. Kaya the more na pinapansin yung mga yan, lalo na yung mawiwindang dyan. Kaya dapat dead ma lang yan. So yun mga kapatid namin minamahal doon sa mga aspiring vloggers, yung mga nagsisimula, yung aming mga naging karanasan. Lalo na nakasubaybay kayo sa amin, nakita nyo yung mga ups and down, tapos yung mga mali na naging pasya o ginawa ko. Halimbawa, yun nga, yung pagpansin sa mga basher, tama talaga si paring July po nila. Kasi po, as long as binigyan mo ng pansin, lalong dumami, lalong, di ba no? Lalong sumambulak. Kasi, pagka pinansin mo kasi, hindi mo may iwasang magpaliwanag. Sa bawat pagpapaliwanag mo, syempre, ang tao may kanya-kanyang opinion eh. Oo. Ang opinion ng bawat tao ay hindi mo po pwedeng sabihin
mali. Kasi opinion Hmm. yun eh. Hmm. Di ba? So, Habang tama nagpapaliwanag ka talaga. pa, ang mabigat dito, habang nagpapaliwanag ka, yung ibang hindi aware sa pinag-umpisahan, ang tingin sa'yo, hindi ka okay. Kasi nagpapaliwanag ka, wala silang alam doon sa pinapaliwanag mo eh. Yes, Lalong masisira. tama. Kaya ngayon, yung mga basher ay ginagawa ko na lang, tikinin. Ginagawa ko na lang cornic eh. Kung wala nang dating. Siguro rin, process din siguro pare. Mm. Process din na, well, ang learning naman kasi nakukuha sa tatlong bagay eh, di ba no? Mm. Itinuro sa'yo, Mm. hindi kaya ay nabasa mo, napanood mo, at syempre, yung na-experience mo talaga mismo. Experience ang matindi dyan. Oo. So, ayun, magsilbing aral sa mga, lalo na yung umaangat na rin yung kanilang mga YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan, paalala, no? Napakaganda nung binanggit ni Sergio Ley Paunil. Kasi si Sergio Ley Paunil, isang kilalang reaktor, no? Ng Kalingap community, mga ka-business. Kaya, malawak ang kanyang, pananaw sa mga bagay na yan. Salamat pare. At malaking bagay ang mga ganyan. So ngayon, pare Koy, bukod sa kinukumusta kita at namimiss kita, meron akong pakay talaga. Kasi pupuntahan namin si Idol Japper Sniper para personal na sabihin sa kanya na gusto siyang maging ninong ni Papa din sa kanyang kasal. Ngayon sana pumayag. Ngayon, didiretso din ako sana sa iyo, kaya lang di ko alam yung address dahil gusto ko ring maging ninong ka ng aking anak eh. Kung okay lang. Wala namang problema dyan, yung mga ganyang bagay. Kasi minsan naman sa live ni Papa Dins, binanggit na yan eh. Binanggit yan na tatandaan ko. So ako naman, hindi naman ako basta nakakatanggi sa mga kaibigan natin talaga. Wala namang problema. Ang lang dito, kahit siguro kahit hindi ka na magtiyaga papunta rito. Kasi alam mo na, nasa Bicol na ako ngayon. Sa Bicol ka ba? Nasa Bicol na ako ngayon. Alam naman natin, yung nababalitang Andaya, yung kalsada na sikat ngayon. Na pupuntahan nga raw yung yung taga DPWH na ngayon. Ay mahirap ang kalsada. Hindi ganun kadali. Baka 16 hours mo, kulangin ka pa. Saan po ba kayo sa Bicol? Kamsur. Malapit na sa boundary ng Albay din halos. Okay. So sa kabila, kasi ang papuntang Dait, kila Kuya Bal, pagdating dun sa may yung gasolinahan, di ba? Yung intersection na yon, didiretso pa. Diretso pa yun, diretso pa papuntang Sipukot, tapos papuntang Naga. Tapos although may mga ilang shortcut naman, tapos papunta ng Pili yan, dadaan ng Pili, tapos Bula kami. May ibang daan na yun bago na pumunta ng Baaw, liliko na. Pero kung didiretso naman sa lugar namin, Nabua naman ang labas noon. Papunta na yun sa papunta ng Albay. Sa kabila po no? Sa kabila yung yung pinaka kalsada. Kabilang kalsada. Kailan na ang kasal niya? Kailan na ba ang kasal ni Papa Dins? Etong darating na na Abril, siguro mga first or second week ng April. First or second week ng April. Oo, kasi hindi pa makapagbigay ng eksaktong date dahil nga yung kasalukuyang nag-aasikaso pa sila ng mga papel ng mga requirement. So, syempre, yung mga availability, halimbawa, nung magkakasal, tapos may due date din pala yung pare ko, yung marriage license, di ba? May due date yan eh. So, ang due date nila is April 21. So, tansya ko niya. Bago mag-due date, ay dapat na ikasal na sila para may invalid. Ano yan? Sa Huwes or sa iglesia? Sa church. Sa church. Walang problema. Wala nang problema sa mga ganyan. Tapos, pagkatapos namin kay Idol Japper, didiretso kami doon kila Kuya Bal at mangumusta rin doon. Magdadait ka? Ako galing ka ng dait. Lang yung papunta dito sa amin, mga kulang-kulang 3 oras. Kung nasa dait ka naman gagaling, malapit na yan dito.
Alin ba ang mas malapit, yung Naga o yung sa inyo? Mas malapit ang Naga pa. Lagpas pa. Mula Naga hanggang dito, 1 oras pa yan. 1 oras pa Naga hanggang dito sa Miami. Ganon. Okay lang. Unahan pa to. Makapasyal na rin ako. Hindi ko pa alam yung bahay mo. Wala nang problema dito. Walang problema dito. Oo, basta kung luluwas kami, kasuhin namin yun. Wala na ba kayong lakad sa Visayas? Kamukha nung dati? May mga lakad kayo sa Bandang Visayas? Di ba nung mga nakaraan nun? Wala na kayong mga schedule nun? Etong nakaraang taon, itong 2025, kami, bali, Leyte. Sa Leyte naman. Leyte, Kasi kung may way, madali lang kasi may ibang pupuntahan naman eh. Kumbaga, isang way na lang. Oo. Ganda yun. Ayan para po sa kabatiran ng ating mga ka-business dyan, si paring July Paunil po ay nagmamay-ari po yan na napakalaking pusakahan, mga ka-business Hindi naman. dito. Maliit lang dito, mga maliit lang ang mga sinasaka natin dito. Bukod po sa yung kanyang trabaho, nag-resign ka na ba? Nag-for-good ka na ba? For good na ako. For good na ako. Okay. Kasi dati po, mga ka-business, pagka nagkakausap kami, nasa abroad. Siya po kasi isang engineer, mga ka-business naming minamahal. Doon siya sa Middle East ba yung Parikoy? Middle East, Qatar ako nag-work talaga. At yun nga po, nung kasal ni Kalinga Prab, ay nakadalo ka ba? Nandun pa ako sa abroad nun. Nasa abroad ka pa. Proxy lang, nagpa-proxy lang ako nun. Oo. So ayun, baka may gusto ka pang i-share. Basta sa akin lang siguro, gusto ka pang i-advise o ibig sabihin yun. Kasi alam ko, magandang pagkakataon to eh. At gusto kong marinig sa iyo. Siyempre, kahit papaano siguro na-observe mo yung naging takbo ng channel ko at yun nga, napansin mo na ang dahilan, isa sa pinaka dahilan kung bakit hindi na tulad dati yung mga views ay dahil doon sa pagpatol sa mga basher. Baka meron pa para at least ma-improve. Sa tansya ko naman, actually hindi lang naman ikaw ang humina ang views sa mga charity vloggers. Yan, kumbaga may kinalaman din yung nasa kapaligiran natin. Ang talaga, sa totoong usapan, ang mga charity vlog ngayon, charity content, talagang humina na yung views. Hindi kamukha nung after pandemic, yun talaga ang gusto ng mga viewers. Kahit sino Tekram, humina rin ang views si Tekram, nire-review natin. Minsan nalalaglag talaga sa top 8. Yeah. Ang lang naman ngayon, ang nag-i-stay talaga sa mga charity vloggers na malakas talaga, ay si Daddy Frankie ngayon dahil doon sa tinutulungan niyang si Oliver, yung mga may mental problem. Medyo gusto ng viewers yun. Pero sa iba, kamukha si Pugong Biyahero nga, humina rin ng konti, kaya lang naman nag-i-stay dahil naman doon sa kanyang love team. Yung mga good vibes niya ba? Kay Chris na siya mismo. Yun nagdadala ngayon eh. Pero yung purely charity talaga, kamukha ni Kuya Bal na yung mga charity vlog niya, wala nang konti na nanonood. Normal yun. Halos lahatin mo ng charity vlogger. Talagang ang trend ng charity content, humina. Kaya yung iba gumagawa ng strategy. Kamukha ni Kalinga Prab. Kaya hindi humina si Kalinga Prab nung nakaraang taon kasi may mga love team siya. May mga tandem siya. So yung mga nawawalang viewers niya sa charity ang na content, nadagdagan nung mga gusto naman yung mga pakilig ba, yung mga kasayahan, yung mga good vibes ba. Yes. Yun ang pumalit. Kaya normal naman yun ang talaga nagpapalit din ang trend talaga ang gusto ng tao. Tapos marami pa tayong kompetensya. Maraming magagaling na vlogger na rin, magaling mag-edit. Yan ang ngayon. Tapos sa ngayon, 2026 na, pati algorithm natin ngayon, sa natin, sa mga pag-research natin, may AI algorithm na. Yes, oo. At ibig sabihin, buong video mo na, in-evaluate na. Yun nga, kapansin-pansin din kasi syempre ako naman ay pagkalimbawa medyo nakakaluwag-luwag ay hindi ko nakakalimutan yung pagcha-charity. Kaya lang, ayun nga pagka purely charity yung aking upload, kakunti ang views. Oo. About sa family, ba, may mga ganap lang dito sa bahay, mga ganyan, may good vibes, tapos minsan ay, alam mo yun, may drama dyan.
Magaganda ang views mataas siya. Ganun nga. Kaya lang, maraming nagko-komento na ano ba yan ka-business, hindi ka Yan. Yan ang kalaban naman natin. Sa Kalingap ganun din eh. Oo. Ganun din. Sabi ko, pambihira, samantalang yung sinundan nitong vlog na ito, pagtulong yung upload ko. Sabi ko, mas mahirap talaga. interest sila sa sa nagiging istorya nung, yung ano ba, yung istorya ng buhay ng bawat isa sa amin. Yan. Dapat may kwento. Actually, okay naman yung yung charity, pero makita natin may kwento. Pagka may kwento, pwede yun. Parang Dapat yung naalala mo si Bong, di ba? Oo, alam ko yun. Doon ka nag-viral talaga. Yes. Nasundan ko yun. Oo. At ayun si Bong, nandito ulit sa bahay. Umaalis siya pagka nangangalakal. Ewan ko yun napapagkamala na nga ako dyan, parang for views na lang. Sabi ko nga ako, hindi naman siya ganun kasi hindi ko nga matiis pagka alam kong halimbawa wala sa ayos, nasa lansangan siya, may mga pagkakataon syempre papasok sa isip, maalala mo, hindi mo maalis na mag-alala. Kasi si Bong, malaki talagang naging bahagi niya sa YouTube channel ko. Oo. Tama yun. Kaya paano mo ang pataan mo dyan, matindi dapat. Sabi Konsiderasyon mo sa kanya. Kumbaga kasi hindi natin makakalimutan talaga yan Malaking tulong talaga yung nangyari kay Bong. Kaso nga lang siyempre naman ginawa mo na yung dapat mong magawa, hanggang dito ka, hanggang ganyan, gusto mo talagang may ayos siya. Dapat magsikap din sana siya para sa sarili niya, Ngayon yung sa trending naman, wala namang trending na lifetime. Ang pagiging viral ng isang subject, talagang yan, may panahon lang talaga yan. Magpipik yan, unti-unti tataas. Pag nagpik na yan, unti-unti magda-downtrend na yan, bababa na. Normal yan, kahit saan naman. Hindi naman ako nawawala ng pag-aasa kay Bong, pero may mga pagkakataon din talaga na nabubusit na ako. Na yung bang, syempre, tao ka lang, na magugulat ka. Tulad nung nakaraan yung, ewan ko kung nakagip mo yung vlog ko na pinagwawasak niya yung pinagawa kong bahay. Naanohan ko lang yan pero hindi ko sinapanood ng buo ba? Oo, pinagtatanggal yung mga electrical. Diyos mo, marimar pati yung mga outlet. Asama ng loob ko Kasi syempre, ko yun regalo ko sa kanya yun Ang nasundan ko dyan kay Bong, si Clarissa. Yung tag ni Clarissa, rin yun. Din sa viewer yun. Maganda rin kasi ang istorya nila, kaya lang hindi nga lang kasi nagkatuluyan Sayang yun, sayang. Ganun ang kwento na sinusundan ng viewers. Dapat may kwento dapat mahano sa mga charity vloggers, dapat ihaluan nila ng ganyan Kasi pagka purely lang, punta ka, bigyan mo ng pera, bigyan mo ng bigas, uwi ka na, wala yun. Walang Ganun ang gusto ng viewers Dapat yung may kwento, may continuity. Tama. Babalik-balikan yun. Kasi naalala ko pare ko katulad niyan si Bong, isang napakagandang example niyan. Yung kwento ng buhay niya. Tapos kwento ng paraan nung ako bilang tumutulong vlogger kung papaano ko siya ini-execute para yung mga pamamaraan ba ng pagtulong na ginagawa ko. At ganun din ang nangyari kay kay Jasper at saka si yung mag-ama na may polio yung bata. Kalimutan ko yung pangalan ng tatay. Na may problema rin sa alam mo na paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya lang lately ko na-discover at napatunayan, kaya ayun, ang daming sponsor nun. Pinagkalooban pa ng bigasan yon, tapos yung mga bigas na kumbaga pati tindahan bigasan, lagayan ng inayos ko lahat yon. Tapos mamukat-mukat mabinenta yung mga sako-sakong bigas ng wala pang kalahati sa presyo. Kumbaga may mga ganung pagkakataon na syempre ikaw na nagmo-motivate sa kanila, nagtuturo sa kanila, hangarin mo na umayos sila, tapos biglang ganon, syempre hindi naman po pwedeng hindi mo ipaalam sa viewer yon. Lalo na doon sa mga nag-sponsor kasi ikaw ang
ano riyan, maki-question pagdating ng araw dahil hindi mo na detalye kung ano yung mga pangyayari. Kanya lang, andun yung katotohanan na mapupulaan ka rin. Bakit? Dahil syempre parang ang pakiwari ng iba na bigo ka o hindi ka nagtagumpay dun sa mission mo. Ganun naman yan. Hindi tingnan mo, si Daddy Frankie, ang ganda ng ginagawa niya. Pero meron din siyang basher eh. May pinupuntusan din siya ng iba eh. Kaya hindi mawawala talaga yan eh. Yung mga ganyang negatibong mga galing sa mga manunood. Nandiyan talaga yan. Normal lang yan. Kaya sabi ko nga sa'yo, dapat hindi naman lang pinapansin yung mga yan eh. So, Yan ang sisira sa diskarte. oo. At ayun nga, totoo naman talagang kahit ako napagtanto ko yan, dahil pala hindi na. Inaamin ko yan. At sabagay, hindi pa naman huli ang lahat kasi marami naman tayong mga yung tinulungan natin na nagsisimula ngayon, aral na sa kanila yon. Sa kanila yon. Set as a example na sa kanila yung nangyari sa akin at hindi na sila magkakamali. Tama. Mali man, manunod sa atin siguro na yan ang sitwasyon. May nababas sila. Alam nila yung gagawin. Nakatulong tayo sa maliit na paraan. Yes. Kasi nga, di ba, no? Na si Ivana Alawi, ganda nung ginawa niya doon sa, tinulungan niya ba? Pinabahayan niya? Dito yun, Pulanggi Albay. Unahan lang ng Naga yun eh. Ay, ng Nabua. Pulanggi Albay. Kaya may ginawa, kaya ako gumawa ng isang reaction dyan para ipagtanggol naman siya eh. Kasi pagbibintangan na, parang laki daw ng kikitain. So, kinalculate ko na yung sa Facebook naman yun, napakalit na ng bigayan sa Facebook ngayon eh. Kahit ilang milyon niya, magkano lang ang revenue. Totoo yun. May ginawa doon kay Ivana eh. Naaawa ako eh. Ayun nga. Ang kumaldo eh. Kumbaga, meron pa rin mga samot-saring mga hindi magandang sinasabi yung ibang mga nakapanood doon sa comment section na kumbaga, na kini-question pa nila yun eh, yung pinagkaloob eh, di ba no? Kumbaga, sinusukat pa nila na dapat daw ay malaki naman ang views. Eh syempre, nung ginawa tayo mga tumutulong, pagka once na nag-vlog tayo, hindi pa naman natin alam kung ilan ang magiging views niyan eh. During that time na nag-vlog ka, hindi mo pa naman na ipapublic yan eh, i-edit mo pa yan. Kumbaga, hindi mo alam kung ano magiging resulta niyan. Ang mahalaga ron, bukal sa puso kang nagpasya na yung kung magkano man yung amount, ano man bagay yung ipinagkaloob mo ron sa tutulungan mo, ay bukal sa puso mo. Kumbaga, marami man ang views o kukunti lang ang views ang maging resulta, masaya ka na ginawa yun, para sa akin panalo ka na ron eh. Parang bonus na lang yung bonus na lang kung dumami ang views eh. Di ba? Tama. Kasi, Ang iba kasi minsan sabi nga ng iba, pag wala daw sponsor, walang charity. So hindi ibig sabihin pag gano'n ng katwiran ay walang kwenta 'yon. Kasi kumbaga kung tutulong ka, tumulong ka. yes. Lalo kung kaya mo naman na tumulong, di tumulong ka. Kung hindi mo kaya, di wag kang tumulong. Tama. Gano'n lang naman 'yun eh. Yung sa views naman kung sakaling yun, sabi mo nga to follow naman 'yan eh. Kung mag-viral, di siyempre alam mo na yung gagawin. Maraming pwedeng matulungan. Pwede mo naman balikan yun eh, di ba? Pero, halimbawa, kasi katulad nung maganda pa tinatakbo ng mga views ko, araw-araw, pagka umalis kami rito sa bahay, ay nakabukod na yung pera, no? Na tulong at yung goods, bigas at saka groceries. At sa loob ng isang araw, dadalawang pagtulong ako eh, di ba? Umaga at gabi na uploads. Pero hindi naman laging ganon. Pero madalas na pagkakataon. So, yung kaming mag-asawa, bago kami umalis ng bahay, nakabukod na yon. Ibig sabihin, tapos na pasya namin. Doon sa halaga, kung gaano man yung kalaki o kaliit, ay hindi yung teka muna, bawasan natin kasi kumbaga yung nakatalagang 5,000 na cash na pang unang tulong mo doon sa
Unang pagkakataon na nakita mong kababayan na kailangan tulungan, tapos yung bigas at saka groceries, tapos napasya namin doon. Hindi naman ibig sabihin na, teka muna, huwag na mo na lang bigyan ng bigas yan. Hindi ganun eh. Di ba? Kung tapos na, halimbawa, sa isang pagtulong, 10,000 yung budget mo. 10,000. Oh, bakit nakakatiyak ka ba na yung 10,000 mo pag ni-upload mo yung video, kikita na 10,000? Swertihan lang din. Swertihan din. Oo. May mga pagkakataon lang na yung ibang video mo, yun, lumaki yung views, doon mo makukuha yung parang ang nangyayari ay natatapalan. Ganun naman. Diba? Si Rab ganun din eh. Sinasabi naman ni Rab yan eh. Na alam mo na may nag-viral. Hindi ibig sabihin ang makukuhang revenue diyan para dito lang. Yes. Kakalat niya doon sa mga ibang vlog niya na wala namang views, nangangailangan ng tulong, walang sponsor. Ganun yun eh. Parang centralized ang dating, centralized ba? Ito ang papasok, ito ang mga pangtulong palabas. Parang ganun. Yes. Ayun, salamat sa oras mo ha. At Walang anuman. medyo napahaba yung kwentuhan natin. Ayun, Oo nga eh. sa mga Di bali, minsan lang naman. salamat. Sige, walang anuman. Ang Basta good luck sa channel mo rin. Good luck din, sana makarecover din, pakonti-konti. Although kahit pa paano, meron pa naman, 'di ba? Kahit pa paano meron pa naman. Kung sakaling madadagdagan sana, di mas mabuti. 'Di ba? Meron akong buti na banggit mo yan, isingit ko lang. Meron akong, yun nga, pinaghahandaan yung about dun sa ruleta ng swerte. Gusto ko kasing, nag-iipon pa ako eh. Gusto ko tuloy-tuloy na puro ganun ang magiging upload ko talaga. Na pagdating ng ganong oras, may mapapanood na yung viewers. Hindi yung upload ngayon, tapos bukas, walang ruleta ng swerte, patalon-talon. Nauumang sila, nabubusit yung iba na, kumbaga, siyempre, iba kasi yung sabi, may kasabihan dyan eh. Consistency is the key, di ba, no? So yun ang akin, So tama yun. Kahit nga yung oras sa nagla-live ako everyday, may topic ako nagla-live ako. Pag naiba ko yung oras, minsan napapa-comment yung iba eh. Parang hindi sila sanay sa ganung oras eh. Kaya pag constant ka na, di ba? Ngayon kasi tanghali ako na ngayon, nag-adjust ako ng konti. So basta sa range na yan, nandyan ako, nakita ko maganda ang ng mga yung mga nanonood. Pagka iniba ko ng malayong-malayo, minsan hindi siya marami nanonood. Oo nga, no? At saka yun nga, talagang kahit naman kung obserbahan natin, di ba, consistency talaga ang isa sa susi. Manatili yung magandang tawag nito, yung bang views mo, mapangalagaan mo yung community mo, yung viewers mo. Saka yung tipong kahit kukonti yan, yung bang parang okay lang eh. Kasi yan na yung nakasupport sa iyo eh. Kung hindi man ganun kadami yan, sila na talaga ang sabihin natin parang loyal na sa iyo. Dapat pahalagahan yun. Kasi ang pagpaparami naman hindi yan biglaan eh. Unti-unti. Yung iba naman madadagdagan yan, pakonti-konti hanggang sa dadami yan. Yes. Yun ang sagaan lang. Yun ang gusto kong Parigoy, yun ang gusto kong parang maging mukha na ng ka-business official, yung ruleta ng swerte. Parang gagawin ko siyang, di ba, kung merong mga noon-time show sa mga malalaking network, gagawin ko siyang ganun, tuloy-tuloy. Sa bahay ka na lang nun. Hindi. True tawag na lang yung lalabas pa rin. Lalabas, kasi para magkaroon ng mag-interest yung viewer, kumbaga exciting panoorin, lalabas kami kung sino yung maswerte. Halimbawa, bukas po mga ka-business naming minamahal, ay magpapalaro tayo ng ruleta ng swerte sa Pangasinan. May Ordaneta po. Halimbawa, may specific na lugar talaga na ganung oras nandun na kami at yung mga kababayan natin mga naglalako ay pwede na silang pumunta roon para makasali sila sa no? At kung sino yung papalarin ay andun na rin yung mga papremyo. Oo, tama. Maganda nga yan. Maganda yan. At least iba rin ang dating yan, iba rin ang dating pagtulong yan, pero iba rin ang iba rin yung drive niya. Okay, kaso nga lang kailangan mo diyan ng marami-raming pondo kasi lalo pag marami ang pupunta. Halimbawa, dinagsakan, nananawagan ka, dinagsakan 100. Pag ang bibigyan mo diyan isa lang, yung 99, yun? May tampo sa iyo yun. Yes, so Kailangan diyan na consolation man lang, yung iba man
medyo dapat i-consider mo yun. Question, meron ka rin talagang something na iaabot sa kanila. Kasi syempre, yung mga yan, ang pupunta dyan supporter mo yan Oo. Yun. Mabuti kung nagdadrive ka lang, nadaanan mo, ikaw, ano ka dito, pindot ka dito, paikutin mo to, okay lang yun. Pero pag ayan na may announcement ka sa ganitong lugar, tapos nakasanayan na, dadami ang pupunta niyan. Siguro magkakaroon kami ng rerepasuhin namin yung magiging mga patakaran, rules, no, na lilinawin ko rin sa mga viewers natin para hindi mangyari yung sinasabi mo na sasama yung loob kapag halimbawa hindi sila ang nanalo pero nag-effort silang pumunta, no? Tama yung iyong sinasabi na yun. Kailangan klaruhin yung bagay na yan. Pero malapit-lapit na rin yan. Ipon ako na ayaw ko yung mabasyo. Kasi bawa, pag bira mo ng ruleta ng swerte, nakuha ka agad yung jackpot. Yung swerte. Tapos wala kang pondo, hindi kahiya-hiya ka. Tapos sunod na araw naman, nakuha ulit. Hindi mo masasabi. Oo, tama. So, sabihin, sapat na pondo, araw-araw mang may manalo riyan sa ruleta ng swerte, walang problema, masaya ka kasi prepare ka. Nakalaan na yun doon. O saka pag ibilinag mo yun, ibilinag mo, wala man lang nabigyan ng maayos, ay ibabas ka rin ng viewers niyan, sigurado. Yes. Dapat bawat episode, nandun yung grand prize, parang ganoon. Yes, oo. Diba? Maaari sana sa bawat palaro ng ruleta ng swerte ay may makakuha talaga ng swerte. Oo. Masaya. Kasi pag walang ganun, walang swerte yun. Pag ganun, walang swerte yun. Oo. Ayun, ano yun namin yan, tawag nito, from time to time naman, nag-meeting pa kami, mga anak ko, tsaka yung kasama ko rito, kung paano yung pinaka-the best na Tapos nanonood din kami ng mga, halimbawa, katulad ng mga, sa malalaking network, di ba? Yung mga kanilang show, para maging buhay yung yung ating, parang programa kasi mangyayari dyan Ito may ko sa'yo, kasi ang yung base yan sa mga pag-aaralan ko rin. Kasi niche ang tawag dyan niche. Halimbawa, ang gusto mong yan ang content mo, dapat ang mga upload mo ganun para pareho. Yes. Doon. Yes. Para pag ibinato, yung recommendation sa isang group, kasi ang babatuhan noon, yung mga grupo rin, nung ganun ang content. Pag ibinato doon, siyempre gusto nila yan Yes. Pag napansin na hindi bumibitaw, maganda ang magandang retention, i-recommend ka pa sa iba-ibang grupo. Pero pag ibinato yan doon sa isa, tapos upload mo naman, iba na naman, parang nalilito yung algorithm niyan yung niche mo naiiba, doon humihina ang views. Kumbaga lito pati si YouTube, yung computer, lito siya Binato ko rito, walang nanonood. Binato ko rito, walang nanonood. Ayaw nila, bumibitaw. Doon na kaya nga nasabi ko, ayan sa mga ka-business natin na nanonood po, ay yun na ang magiging mukha ng ka-business official sa mga darating na panahon, kung kailan ay konting antay lang po, at bahala ng Panginoon Diyos kung pagkasapat na yung ating kakayahan, ay talagang araw-araw yun lang, ganun lang ng ganun ang aking content. At hindi lang ako mag-upload ng mga nangyayari dito sa bahay, yung mga problema dito, yung mga kagwang mo. Problema ng kagwang mo. Problema ng kagwang, wala nang ganun. Kumbaga, ibubukod ko yun. Kasi meron may channel naman yung aking mga anak. Katulad nung kay Boss Dave, tapos Famous Budang. Kasi hanapin pa rin yung mga viewers na nasanay na sa ganon. Di ba? No? So, yung sa ka-business official, puro ganun lang talaga, ruleta ng swerte. Everyday, kahit isang beses lang, upload lang. Everyday. Sa umpisa niyan, hindi tayo nag-expect syempre ng malaki views. Hindi normal yun, hindi yan. Ang pangunahin dyan ay yung ating nakukuha pakinabang sa YouTube ay hindi tayo lang ang nakikinabang. Kumbaga sa ganun paraan, nakapagpasaya tayo. Tapos kung sino yung mapalad, talagang masasabi ng mga viewers na malaking bagay yun. Na, ibig sabihin, merong
natulungan talaga. Halimbawa, mayroong brand yung tricycle, ganyan, no? Pero yung sewing machine, hindi mawawala yun kasi parang advertisement ko na. Yun nga sasabihin ko eh. Yung nung nagsabi ko na magko-content, parang naalala ko, o tatanungin sana kita, ba't yung yung pinakauna mong content, isama uli natin yun? Yung mga makina. Hindi nga, tawag nito kasi, alam mo ba, malaking bagay yun eh. Kaya meron akong ginawang maiksing patalastas sa bawat upload ko eh. Kaya patalastas po muna tayo mga ka-business. Kami po ay dealer na. Kasi nakakakuha kami ng customer. Oo. Kami, ikaw ba naman may umorder sa iyo minsan isang set, aba, ayaw mo. Pero kasi, nung kalakasan mo, napabayaan mo yun, Yung negosyo na yun, napabayaan mo nung kalakasan? Hindi lang, may pinagkatiwalaan lang ako. Pinagkatiwalaan lang ako na hindi na ako hands-on kasi nasa vlog na ako. Pero hindi ko naman inalis yun. Kasi, tawag na ito, family business na yun. Yun ang naman ako sa tatay ko kay dad eh. Kumbaga parang may sa akin yan eh. At saka kumikita naman. Kumikita pa rin naman. Sige. Ayos na. Ayos yan. Kasi bakit gagawin ka, baka na, masyado na kita na-istorbo. Hindi, actually, nag-i-edit ako kanina, tumawag ka. Di ba, madidelay lang naman ng konti. Wala kang importante, minsan ka lang naman tumawag. Walang problema. Parang bumabata ka pa rin ko eh. Ano ang sikreto mo? Ay, basta wag lang tayo magpapa-stress. Kalimutan yung mga stress na yan. yung mga stress ngayon sa akin parang popcorn na lang, wala nang dating sa akin. Dati kasi nakakasa ako ng mga komento sa comment section na yung sabi nga below the belt. Hindi ko maiwasan na pambihira na papareact ako eh. Tapos minado ko talaga noon na sasaling yung damdamin ko. Pero hindi pala dapat ganun. Ngayon, wala na eh. Bahala kayo dyan kung anong sabihin nyo dyan. Ang importante, alam ko yung sarili ko, kilala ko. At alam ko yung kung ano yung totoo. Kaya natin sila. Sinasabihan mo sila na ganito, ganyan. Hindi. Yun nga, sabi mo, pinapansin, lalong dumadami. Kaya pinaka-the best dyan, deadmahin lang talaga. Deadmahin. Kung kamukha niya, anong plano mo, ituloy mo lang. May basa sa wala. Tuloy lang. Huwag mong pansinin yung mga yun kasi makakasira yan eh. Tama. Pagka binabatikos ka naman, pag may channel, ay strike mo. O kaya cybercrime. Ganun ginagawa ni Kuya Bal ngayon eh. Kaya mo yung mga kasi, alam mo naman, si Kuya Bal, hindi nawawala yung mga passers na talaga eh. Talagang ginagawang ang kalingap, di ba? Kino-content lang. Yes. Puro paninira. Yan ang sabi ni Kuya Bal sa amin eh. Huwag mo nang sagutin yan. Bawal reaksyonan yan ha. I-demanda na lang natin yan o kaya i-strike natin yan. Ganun ang instruction sa amin. Kasi hahaba lang eh. Nag-content lang sila. Yes. Kumbaga nakakakuha pati ng simpatya. Diba? Kasi yung mga lahat ng against sa'yo, magsasama-sama yun. Magiging mag-best friend yun eh. Oo. So yun. Doon ipon-ipon sila. Oo. Antay na nga. Yung tawag nga namin, antay. Yung mga antay na yun. Sige na pare, salamat na marami. Sige. Maraming salamat din. At ingat na lang kayo. Pakisabi na kay Papa din, saka sa misis mo. Ayan. Oo. See you soon, Sige. pare Koy. Sige. God bless. Sa lahat ng mga viewers, yan lang po muna. Maraming salamat. Suportahan po natin, Ka-Business Official. Ayan. Ayan ang mga katugang namin dyan, mga kalingap. Huwag niyo pong kalimutan ng aking kaibigan. Siyempre, July Paunil. Yan, patuloy natin suportahan po mga ka-business naming minamahal. Yan na, God bless sa ating lahat. Salamat po na marami sa pagtsatsaga at sa patuloy na support at pagmamahal sa aming mga content creator, sa aming mga vlogger. Suportahan po natin mga ka-business naming minamahal. Lahat na mga vloggers, no? Especially mga Pinoy vloggers. Bira, mga ka-business. God bless sa ating lahat. I love you. God bless po. Say goodbye. Tomorrow is another day. Bira. Sige. Bira. Paalam po. Salamat. You can be any way you choose to